bayan, no? Eto na naman tayo sa another episode ng ating Badong Rattles Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, no? Ayan, nag-iipon-ipon na po ang mga tao sa EDSA ngayon. Ayan na po yung mahilig magtanong, nasa na yung power, power? Yan na po, people na lang ang kulang. Kasi hindi naman po kukusayan eh, di ba? Pumunta kayo ron, mag-ipon-ipon, pag marami, di mas maraming pupunta, mas maraming sasama. Ayan, kaya naroon na po yung mga tao sa EDSA. Baka mamaya naghihintay lang po tayo ng masasakyan. Titignan natin kung saan tayo pupunta sa EDSA o lalagari tayo. EDSA or dadaan din tayo sa veterans, no? So marami pong mga action ngayon. Pero ma-action din po yung nagaganap sa tunay na buhay ng mga Duterte, no? Nagsalita na po si Tatay Digong. Actually, marami siyang sinabi pero yung mga ilan pong tatalakayin natin, yung pong sa challenge ni PRRD sa militar. Tiwala naman siya sa kanyang ano, no? Tiwala po si PRRD sa kanyang anak na kaya po ng kanyang anak. At ano rin po, si Pangulong Duterte po ay si VP Sara, sinagot po yung mga sinabi ni President Marcos, lalo na po yung ano yan, yung hindi rin palalagpasin ni VP Sara yung mga ginagawa sa kanila. Palaban na po ang magamang Duterte, palaban na po ang mga taong bayan. Ayaw na po natin na nagkukunwaring malilinis pero sila po yung napakaraming tinatago. Nagtataka lang tayo, no? Bakit pumunta na po si VP Sara, hindi pa po sila nagtanong. Yan po mga pag-uusapan natin. Kala ko hindi ako mamamaos. Namaos ako sa yung nanonood ako ng hearing. Mas nakakapagod po manood ng hearing. Kasi yung damdamin mo yung sinisilaban eh. Mabuti pa nasaron ka sa mga tao eh. Mabuti pa naroon ka sa field. Pupunta po ako ron. Naghihintay lang po ako ng sasakyan. Mabuti pa yung nasa field. Hindi masama yung loob, nakakatuwa na nakakakita ka ng mga tao na sumusuporta kagaya mo, tapos may action. Ito po yung harap-harapang panggagago ang napapanood mo yung ginagago nila yung First Lady. Yung First Lady. Yung ating pong Vice President, no? Inimbitahan nila, pinagsasalitaan ng kung ano-ano. Ito po ang mga dialogue nila. Ito po ang mga yung dialogue nila bago dumalo si VP Sara. Ang dami-daming sinasabi sa labas ng HOR, bakit hindi nila dumalo, bakit hindi nila sagutin. Pati po si Marcos, no? Bakit hindi na lang dumalo at sagutin sa HOR? No? Lahat po ng congressman, bakit hindi siya dumalo at sagutin yung issue tungkol sa kanya? Actually, wala naman pong issue eh. Gumagawa lang po sila ng issue. Sa totoo lang po, walang nawawalang pera, no? Hinahanap lang nila, hindi naman sila COA. Confidential nga eh. Pwede mo bang, alam nyo naman yung pinagagamitan na confidential fund. No, may grupong gustong makalam kung saan ginagamit para malaman nila kasi malaki epekto sa grupo nila, eh, 'di ba? Umuunti na sila, kung meron pa man sila, umuunti na lang. Apektado talaga yung grupo na yan. Kaya sila yung desididong maghanap ng butas. Wala namang pumakita. Ngayon, eto po, nagpakita po si VP Sara. Sabi nga ni VP Sara, Vice President ako ng Pilipinas.
'Di ba? Ako ay Vice President ng Pilipinas. Sana naman igalang niyo yung opisina niya. Inimbitahan niyo siya, ginawa niyong dekorasyon. Dalawa lang po yan, eh. Nagpakita si VP Sara, hindi niyo tinatanong, dalawa lang po yan. Takot kayo sa maaring isagot sa inyo ni VP Sara dahil lantad na wala kayong kakayahan. Lantad na lahat ng nasa presidential podium. Ha? Yung mga nagtatanong, wala pong kakayahan pagdating sa batas. Ilang beses pong pinunto yan. Binutata din ni Marcoleta, nabutata rin si Raul Manuel nung guest speaker, no? Resource speaker, yung babaeng paharda. Na bakit kayo nagtatanong ng hypothetical? Bakit kayo nagtatanong ng hypothetical? Kami na nga yung resource person, no? Nagtatanong ka lang na hypothetical pa doon sa mga taong hindi sila yung involved. Eh sila na yung sinasabi yung involved, nariyan na lahat. Lalong-lalo na po, wag po kayong mag-alala, papunta po ako ron. Mahirap pong bumiyahe kasi. No, ayan na naman kayo sa kakulitan. Pupunta ako ng EDSA. Kung gusto niyo pumunta rin kayo, no? Hirap po ako bumiyahe kaya nagpasundo po ako ng sasakyan. Galing pa po ng Bulacan, hinihintay ko lang. Okay. Huwag kayong maglala. Pagdating ko doon, maghanap kagad ako ng megaphone. Ikaw nagpapakalat ka ng Windows 94 kung ano-ano mga agam-agam pinagsabi mo, ha? Ang aga-aga mong kumontra. Alam nyo, kahit po yung 1986, hindi po automatic yun. Nagrarally po ang tao para lang po sa kaalaman ng lahat. Yan, binuksan na ni BP Sara. Yung istorya po na EDSA Revolution, mula 1983, naroon na po sila, nagrarally na po yung mga tao buhat nung namatay si Ninoy. Hindi po kami makaninoy. Binibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nagsimula yung maliliit na mga rally ng mga tao hanggang lumaki na lumaki. 83, nag-culminate siya sa 1986. 3 taon. Tayo po, ngayon lang po, hindi naman po mga realista itong mga kasama namin. No? Sa totoo lang po, hindi po realista itong mga kasama namin. Ngayon lang sila, bagamat may mga edad na, karamihan po ngayon lang napasama sa mga rally. Hindi po yan yung mga aktivista na sinasabi. No? Ayan. Ayan po, no, nagsimula lang yang pagbaklas ni BP Sara. Kailan lang po siya umalis sa gobyerno ni Marcos. At buhat po nun, hindi po naman niya inaako na siya yung leader, pero siya na po yung kinikilala natin leader. Silang dalawa ni Tatay Digong. Kaya 2024 lang po, wala pa po tayong 1 taon. Akala nyo, gusto kasi nilang palabasin, wala yan, di kayo talaga. O, di ba? Pakarampot-karampot lang. Veterans lang. Nakikita ng tao kung gaano katapat eh. Yung mga yung hinaing. Akala nyo ba ganun lang po? Nung araw, nung panahon ni EDSA, wala pong social media nun. Pupunta po ako, huwag kang mag-alala. Ulitin ko po sa mga bagong pasok. Ako po ay papuntang EDSA. Naghihintay lang ko ng sasakyan. Sayang po ang pagod ko. Doon po ako napapagod sa pagsakay ng LRT, pag-akyat po ng hagdan, ng mga MRT, paghihintay ng mga jeep. Yung sa jeep po, nako, hirap na po ako kasi hindi na po ako kasya. Kaya nananawagan po ako sa inyo. Kung gusto nyo po,
Pumunta po kayo ro'n, Veterans Hospital or sa EDSA, kung saan niyo po gusto. Okay. Kaya yung mga nagsabi po na wala, hindi niyo na kaya mag-people power. Yung unang people power po wala pa pong mga vlogger nun. Kaya ngayon po marami pong kasama sa rally, kahit wala yung presensya dun, nakikisama po, nanonood lang na rally. Hindi niyo po makukumpara, iba po nun. Tignan niyo po mga kapatid, kung gaano katataas yung views nung mga nagko-cover ng mga veterans, vigil. Ngayon, EDSA rally, makikita niyo mamaya yan kung gaano karami. Huhulihin daw ni Tory ang magra-rally. Nananakot ka pa, tanggalin na kita para hindi ka makapanakot dito. Yan mga papel ng mga yan. Pumasok kayo sa mga vlogger, takutin yung mga pupunta sa rally. Okay, balik po tayo rito. Si Pangulong Duterte muna. Hinahamon po ni Pangulong Duterte yung ating mga military. Hindi po siya nananawagan. Hindi po siya nananawagan na magkudita sila. Ang pinapanawagan niya po, yung legal na trabaho ng yung legal po na trabaho ng mga militar, protektahan ang konstitusyon. Kasi po ngayon, ito pong HOR, wala na pong pakundangan. Akalain ninyo, yung tao, ano sabi ni BP Sara, walang nilabag si Atty. Zuleika Lopez. Natural, siya po yung chief of staff. Yung pong nire-represent niya, yung Office of the Vice President. No? Ito po ang posisyon ng Office of the Vice President na yung COA wag mag-release ng mga papeles dito sa HOR kasi hindi pa naman tapos yung kanilang investigasyon. Hindi pa naman tapos yung kanilang audit. Bakit mo ibibigay yung mga raw data? Di ba? Lalo na yan confidential fund. Kaya kita nyo ngayon, sila na nag-audit. Yung House of Representative na nag-audit, yun yung punto ni Marcoleta. Hindi trabaho ng taga-House of Representative yung pag-audit. Actually, ang ginagawa nila ngayon, nag-audit na sila sa House of Representative. Anong kakayahan ng mga taong ito mag-audit? Nakita nyo po pag kinokonfront sila ng mga abogado. Kaya lang, syempre, yung mga abogadong hindi vice president, yung mga abogadong hindi presidente, yung mga abogadong hindi congressman, sinasabihan lang nila na answer yes or no lang. Hindi na makakapalag. Pero pag ang kaharap nila yung abogadong vice president, kaharap nila yung abogadong presidente, no? Hindi po sila makapalag. Binabasahan po sila ng batas. Sabi nga ni BP Sara, pinapatunayan lang ng mga congressman na wala talaga, lalo na po yung nagko-conduct ng hearing, na wala talaga silang alam sa batas. Kung batas nga, wala silang alam eh. Paano pa sila ano pang alam nila sa audit? Di ba? Batas nga, hindi na nila alam. Batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi po ba nila alam? May sinasabi pa si Akop na iba yung sa House. Nasa bahay daw siya ng House of Representative. Hindi po ba sakop ng batas ng Pilipinas? Ng konstitusyon? Hindi po ba sakop ng konstitusyon? Yung House of Representative, may sarili ba kayong batas?
Pag sinabi po ng batas ng makukulong diyan sa correctional ay yung mga convicted, kasama po kayo dun, no? Eh bakit nagawa nila kay Ong? Eh yun, nawili kayo. Hindi nyo kayang gawin yan kay Zuleika Lopez. Kasi tignan nyo ginagawa nyo ngayon. Nagmamalinis kayo, nagbibintang kayo na marumi. No? Na marumi. Mamaya po, malapit lang po kami sa EDSA. Kulang kayo. Naghihintay lang ako ng sasakyan. Patapusin nyo lang po. Kung ayaw nyo na mamanood, dumiretso na kay Ron, okay lang po. Mas maganda sa akin yun. Dumiretso na kay Ron. Okay. Sabi po ni Tatay Digong, protektahan ninyo yung konstitusyon. Kasi malabis na yung ginagawa nila sa HOR. Ayon nga kay Tatay Digong, alam naman namin yung tutok nila sa aming mga Duterte lang. Wala po silang iniimbestigahan. Nagbabaha po sa buong Pilipinas ngayon. Ngayong pinakamalaki ang pondo ng flood control program, ngayon po nagkaroon ng sangkatutak na baha. Di ba? Ngayong pinakamaraming pondo, ngayong pinakamaraming binibigay na ayuda, ngayon po pinakamaraming nagugutom. Nakikita niyo yung contrast? Pinakamalaking budget pero wala ni isang proyekto. Ngayong mga panahon ni Marcos, ang pinakamalalaking budget na naranasan ng Pilipinas. Pero wala ni isang proyektong makita. Ang proyekto ni Marcos, pondohan ang ayuda ni Martin. Sama-sama na sila talaga. Ang lalaki ng budget ng ayuda, pero pag panahon ng kalamidad, nag-iiyakan. Humihingi ng tulong yung mamamayan. Yan po ang problema ngayon. Ngayon, matagal nyo sinasabi si BP Sara, ang daming drama sa buhay. Si BP Sara, kesyo. Ang dami nyo sinasabi kay BP Sara. Hindi nagpapakita sa Kongreso. Bakit po nung nagpakita, wala ni isang nagtanong? Takot ba kayo? Sa isasagot sa inyo, masasampal kayo ng mga batas. Sasampalin kayo ng legalidad kahit yung pinakamagaling nyo. Mukhang tanga na ngayon. Na-expose ng totoong magagaling na abogado na kaya lang magaling. Yan si Luistro dahil hindi. Kaya nagmumukhang magaling yan sa mga bobo. Meron po siyang nalilinaw. Yung hearing nyo hindi hindi luminaw eh. Ano po ang malinaw na binulsa ni BP Sara? Ang tagal nyo na nag-hearing, wala pa kayong may pakita sa tao na si BP Sara ay may binulsa. Ano sabi ni Gadun? Kasuhan na raw na impeachment. Loss of public trust at saka mental incapacity. Akala ko ba anomalya sa pera? Bakit walang graft and corruption? Bakit walang plunder? Bakit ang gustong ipakaso ay loss of public trust at saka mental incapacity lang? Asa na yung pera? Akala ko ba lustay? Tawag nyo Inday Lustay. Alam nyo po, kung kayo po ay hiling ng hiling na humarap si BP Sara at pinagbigyan kayo, kung totoo po na gusto nyong igisa si BP Sara,
Ayan na yung pagkakataon niyo. 'Di ba? Sasabihin niyo na naman ngayon, nagdadaldal na naman si VP Sara, akusa ng akusa. Hindi siya rito magpaliwanag. O yung mga naiwan na script, yung mga troll na naiwan na script. Yung mga hanggang ngayon nagsabi na dapat magpaliwanag si VP Sara. Kasi script lang yan eh. Si Luistro, bahagi pala na script. Nagbabasa ng mga tanong. Saan ka nakakita abogado na nagbabasa ng tanong? Nakakahiya po. Para ka nakikipagdebate na meron kang kodigo. O kaya nagde-declamation ka na may binabasa ka. Hindi naman speech yan para magbasa ka eh. Kaya kita nyo, pag iba yung sinagot, wala ron sa script ni Luistro, siya mismo nalilito eh. Sabi niya, ako po'y nalilito na rin sa mga sinasagot niyo. Paano ka hindi malilito, hindi ka nakikinig? Ang binabasa mo, script mo, pareho kayo ni, pareho sila ni, sino na nga yun? Si Ontivirus. Ngayon, eto ang tanong. Ang tanong ko sa inyo, ano ang tinanong nyo kay VP Sara para mapatunayan nyo na meron siyang kasalanan? Wala ni isa. Dalawa lang po yan. Wala silang maitanong dahil alam nila na hindi magnanakaw si VP Sara. Or wala silang maitanong dahil wala pa nagbibigay sa kanila ng script. Scripted kayo lahat. Pinatunayan nyo lang yan. Sa pagtitipon, nung dumalo si VP Sara, wala kayong nagawa. Dahil kayong lahat ay scripted lang. Script lang yan. Anong kaso yun? Pera pinag-uusapan. Confidential fund. Paano nilustay? Salitaan nyo pa, lustay pa eh. Paano nilustay? Yun yung gusto nyong kaya kayo nagano. Yan yung sinasabi nila eh. Kaya kami nag-iimbestiga dahil sa paglustay ni Inday Lustay ng pera ng taong bayan. Eh bakit pagkakasuhan nyo? Public trust. At saka mental incapacity dahil nagwawala. Eh paulit-ulit nga kasi script lang sila eh. Biruin mo kung ako congressman ha. Ito, real talk. Kung congressman ako ngayon at gusto kong nananawagan ako na sa VP Sara isasalang at wala sa script, sabihin ko sa mga kapwa ko, minsan lang to humarap si VP Sara, baka hindi na humarap sa susunod to. Sabihin tayo pa may kasalanan. Unahin na natin siyang tanungin. Lahat ng tinatanong nyo, VP Sara, saan mo po dinala yung confidential fund? Hindi na ako nanood nung umalis na si VP Sara, dinamayan si tinigil ko na yung pagla-live. Alam nyo, wala pang script na babasahin para ito yung itatanong natin. Hindi pa nakagawa. Akala ko buong akala ko po, no? Kaya ganun. Buong akala ko, anong buong akala? Yun. Buong akala ko kaya sila nag-break. Gagawa sila ng script, di ba? Yung habang nag-i-speech yan, mabagal din yung mga tagagawa ng script nila. Ako po, napuna ko yan. Panoorin nyo po yung ang kasabay ko. Dalawa kasi yung natinan kong press conference eh. Yung press conference ng GMA, yung mga mainstream media, may press conference para sa mainstream media. Nakasama ko GMA, wala yata ABS-CBN doon, nagulangan sila ng GMA.
Hindi sila sinabihan. Wala pong makukuwenta magtanong mga ano, media. Sa totoo lang, walang sustansya. Mapipilitan ka magtanong dahil kung ano-ano lang tinatanong nila, eh. Putya ko, hindi talaga. Diyan talaga talo. Yan, mga nagsimula yang mga yan, yung mga vlogger natin. Nagsimula lang, ang tingin ko, nagsimula karamihan diyan na magsalita dun lang sa may unang rally natin sa may Quezon City Memorial Circle. Yung sa circle, dun sila una salita. Putya, hindi pa sila ganyan kagagaling magsalita. Nahasa na, eh. Alam niyo yun? Yung development ng mga vloggers natin, sila Bisdak, sila BMR, sila Parak TV. Nakita ko sila kung paano sila magsalita noon at kung paano sila magsalita ngayon sa harap ng mga tao. Ibang-iba na. Yun ang akala natin. Akala ko gagawa na sila ng script, sasamantalay na nila. Wala. Hindi nila kaya. Hoy, ikaw lang nagsasabi niyan, inyo, daliwan. Totoo po ba yan? Inyo daliwan ang sinasabi niyan? Okay. Ano nyo po, paki-check nyo po kung totoo pong putol-putol o boses ko na putol-putol. Hindi rin niya palalagpasin, no? Kanina putol-putol. Yan. Okay, sa usapin po, ito marami nagkakamali. Hindi, baka boses ko lang yun. Yung putol-putol. Nung narinig po natin yung salitang sabpina, isasabpina po isasabpina na po ng NBI si BP Sara. Ang buong akala po tuloy ng marami, ipapakulong na, huhulihin na, no? Kasi yung ano natin, isasabpina na yan. Pag hindi ka pumunta, tumalima, tsaka kahulihin, di ba? May sabpina ka na, eh. Kasi po, nakita natin yan, pinasampina si Pastor Kibuloy, tapos kinontempt na, hulihin na. Ganon, di ba? Pinasampina si kung sino man. So, ang ibig sabihin po ng sabpina, napuputol po kayo. Wala tayong magagawa. Okay. Ganyan na lang. Teka. Baka lowbat lang to. Hindi ko na charge. Maliligo lang ako. Pupunta na ako sa EDSA, eh. Ang ibig sabihin po ng papasabpina, okay. Ulit po. Ang ibig sabihin po ng sabpina, hindi po ipapakulong. Pasasagutin po dun sa mga, kaya sabi po ni BP Sara, walang problema. Kung ano yung mga reklamo sa amin, sasagutin namin. Yan po yun. Tapos i-determine nila kung yung kasagutan mo may na ikaw ay, kasi kay Tatay Digong sumagot lang siya, dinismiss na yung kaso ni Castro. Si Castro nga nagreklamo, eh, di ba? Okay. So sa madaling salita mga kapatid, hindi po usapin yang sabpina kay BP Sara dahil willing naman silang sagutin. Okay. Sa usapin naman po ng confidential fund, ayun po ang paulit-ulit na sinasabi ni BP Sara, no?
Kasi ang tinatanong nila tama naman po talaga si Acosta tsaka si Paharda. Nag-withdraw sila ng pera, binigay nila dun sa mag-implement ah, ng confidential confidential anong tawag dun? Program. Ano po ba mali dun? Kung may mali po dun, demanda nila. Ang gusto nila kasi magkamali lang ng sagot. Kaya kita nyo nililito lang. Kahit balituhin mo ng lituhin, nalito, nataranta, inatake. Tapos sabihin ng iba, drama daw. Kayo kaya sumalang doon kay Luistro. Nag-iiba-iba yung muka. Disbursement officer lang sila. Paulit-ulit. Alam niyo po ba na kayo mananagot? Opo, alam na nga nila sila mananagot. Bakit naman mananagot kung kayo sa inyo, hindi naman kay korte. Korte po ang magsabi na kung may mananagot sila o hindi. Yun yung problema, tinatakot nyo eh. Sa mga nagsabi po na nagdadrama lang, ilang oras kang sinalang, ilang oras kang tinatakot, hindi nyo po naiintindihan. Alam mo ba na ikaw ang mananagot? Alam mo ba na pananagutan mo yan? Yung paulit-ulit na pananagutan, tapos nakasalang ka na hindi ka naman sanay. May mga tao po na sanay magtrabaho pero hindi sanay makipagdebate. Dinidebate ni Luis Troy yung mga non-lawyer. No? Dinidebate ni Luis Troy yung mga hindi marunong makipagtalo. Etong mga to, sunod na sunod. Mga tao sa opisina yan. Sabihin ng boss niya, susundin niya. Bakit mo pinamigay? Alam mo ba ikaw may pananagutan? May tiwala po ako. Alam mo bang pananagutan mo ba yan? Yung paulit-ulit na tinatakot ka, maaari ka makulong. Puta, torture yun. Kung hindi ka marunong sumagot sa tanang buhay, ako nga sanay na ako makipagsagutan kahit kanino. Minsan naandap pa rin ako Lalo na kung kaharap mo. Yung mga strong ang personality, kaya nga hindi sila leader. Kaya nga magagaling silang tao, pero hindi sila yung mga tokis na tao. Kung magaling ka pa mag-tokis, malamang leader ka. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko? Kayo po ba naharap na sa ganun? Torture po yun. Isang oras sasabihin sa'yo, pananagutan mo yan. Maaari ka makulong dyan. Kaya mo ba yun? Pananagutan mo. Siyempre, nung una, tiwala ka. Alam mo yung ginagawa mo. Pero nung binubugbog ka na ng pananagutan mo yan, parang may ginawa ka ng kasalanan. Ganun po yung ginawa kay Acosta. Ngayon, nung inatake na sa puso o kung ano man ang nangyari, nagkaroon ng nervous breakdown, ay, nagdadrama yan. Puta, sa lahat na nagdadrama, yan ang hindi ko gagawin. Magkaroon ng nervous breakdown, drama pa rin sa inyo. Doktor na nga nagsabi, ang high blood pressure, hindi mo pwedeng pikein. Mga tanga talaga itong mga to. Kahit na sabihin mo na gusto kong iaarte ko, gusto kong mataas yung high blood pressure ko. Yung blood pressure pala, yung blood pressure, sinusukat po yan. At ang nagsusukat po niyan, wala pong pinapayagan nurse na galing sa labas. Yan po ay nurse or doktor ng HOR. May dala-dala ba nurse paano niya sasabihin na drama? Kaya nga sinugod sa ospital Papayag ba yung HOR? Ang baba lang ng BP mo, nagdadrama ka lang. Baka sabihin pa ng matalinong si Dan Fernandez. Kaya kayo, alam mong bobo yung mga follower nitong mga ni Marcos Nagdadrama daw. Paano nyo nalaman? Kasabwat sa drama yung doktor ng HOR.
Puwede ka ba magpasok ng sarili mong doktor dun? Hindi ka puwede magpasok ng sarili mong doktor dun. Mahigpit yung mga HOR na yan. Nahihilo, hindi na makasagot, hindi na makakilos. Dinala sa clinic, ang taas ng BP kaya dinala sa ospital. Tapos sasabihin niyo nagdadrama? Ano yun? Mga tukmol. Okay. Sa usapin ng papalag daw si BBM, ha? Papalag daw si BBM sa mga sinabi ni BP Sara. Ganito po sabi ni BP Sara, oo, 'di ba pumalag nga ang taong bayan nung pinapatay nila si Benigno Aquino Sr. Jr. O di naungkat pa yung kasalanan nyo na natabunan na sana. Ito po, sabi ni BP Sara sa NSC, tama to eh. Tinitreat daw nilang threat, no? Siniseryoso nila yung sinabi ni BP Sara na threat sa pamilya Marcos. Ang tanong, yung threat kay BP Sara, bakit hindi nyo rin seryosohin? Bakit yung threat lang kay Marcos ang siniseryoso nyo? Paano yung threat kay BP Sara? Di ba? Bakit hindi nyo siniseryoso yung threat kay BP Sara? Yung threat lang kay BBM ang siniseryoso nyo? Hindi ba Vice President din siya ng buong Pilipinas? At saka hindi ba kaya niya nasabi yun dahil alam niya na may threat siya? Kaya pinibilin niya na kung ano man ang mangyari sa akin, yun nga yun. Ano sabi ni Tatay Digong? Sa galit yun eh. Nasabi niya yun eh. Biruin mo, papakulong best friend mo o kumare mo. Ipapakulong sa koreksyonal na walang kasalanan. O tapos to si Castro. Ang lakas ng loob, pina-extend pa yung nagpa-extend pa. Okay. Ito po, yung pinalalabas nila na yung nagtanggal daw po si BP Sara. Tinanggal daw po ni BP Sara yung sila Mercado. Di ba pinagmamalaki ni BP Sara yan? Tinanggal nga yan dahil personal po. Yung Mercado yan yung sa envelope issue, di ba? Personal, yung Mercado na yan, lumapit sa kanya para siraan yung ibang mga tauhan ng OBP. Anong gagawin ni BP Sara? I-recommend na tanggalin. Yan si Mercado at may isa pa eh. Dalawa sila eh. Ang katwiran nito mga congressman, no? Pinakakalat nila na si Mercado dahil nag-expose ng envelope kaya natanggal. Hindi po totoo. Kaya nga tinanong niya si Chua eh. Hinuhuli niya kung sino po ba ang yung pala yung tanong na yun. Sa tanong ng ano na yun? Sinasabi nila walang due process daw, no? Ang tanong niya, sino ba yung nagtalaga sa mga Yusek at Asek? Tanong ni BP Sara. Di ba? Kaya sinabi niya kay Chua, wala kang alam eh. Dahil sabi ni Chua, secretary. Akala nila, ang nagtalaga, discretion kasi yan, di ba? Kung sino po yung nag-appoint, discretion po yan na nag-appoint. Kung appointee ka lang, discretion po na nag-appoint, natanggalin ka rin. Appointee ka lang eh.
Kaya yung sinasabi nila walang due process. Kaya nila binibintang yan dito kay, isa yan sa mga binibintang nila kay Zulekha, kay Attorney Zulekha Lopez. Anong di due process? Nagtanggal dyan Pangulo ng Pilipinas. O hindi nila alam. Akala nila ang appointing authority ng ASEC at USEC ay secretary. Hindi po. Ang appointing authority ng USEC at ASEC, sabi ni BP Sara, presidente. Kaya may karapatang magtanggal, presidente. Binibintang nyo kay Zulekha Lopez yung act ng presidente, siya nagtanggal dyan sa pinagtatanggol nyo si Mercado. Maliban na lang kung hindi nyo kinikilala yung act ng presidente na tanggalin sila. Oh. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Opo, wag po kayong, hindi po ako lumilipad. Yung mga naiinip po at kumu-question bakit ako narito pa, marami ng tao sa EDSA. Naghintay po ako na masasakyan. Eto sa mga ngayon lang pumasok. Kasi yung tama nga naman, yung iba ngayon lang nakapasok. Akala nila wala akong balak. Sa ngayon lang po nakapasok, wala po akong pakpak. Pupunta po ako ron. Naghihintay lang ako ng masasakyan dahil hirap po akong bumiyahe. Naintindihan niyo? Okay. Maligo naman siguro ako. Actually, kagigising ko lang dahil napuyat ako sa malintik na mga congressman na yan. Tuloy na natin. Huwag kayong mag-alala, i-develop ko magkaroon ng pakpak para anytime na may pagtitipon, naroon na kagad si Badong. Hindi nyo ba napuna ako pinakamatandang vlogger? Isang araw na pahinga. Ang ginawa ni Badong, 2 araw na umattend, durog-durog ang tuhod at lahat ng mga kalamnan. Okay na? Mauna na po kayo ron. Pupunta ako ron. Hindi, gimmick nung iba yan. Yung iba talagang concern. No? Yung iba talagang concern na, boss, bakit wala kayo dun? Pero yung iba nang aasar lang yan eh. Mga fans yan ng ibang vlogger eh. Na nagtataka sila bakit hindi nila mabura-bura si Badong. Wala kayong magagawa. Pag gusto ni Badong, gusto ni Badong. Pag gusto ni Badong, mas matanda ka po ba kay General Macanas? Hindi po. Ang sinasabi ko po ng mga vlogger, yung mga vlogger na nagpupunta pa po sa mga pagtitipon, sa mga rally po. Malinaw Yung mga vlogger po na nagrarally pa, ako na po pinakamatanda. Yung mga vlogger na sumusugod pa po para sa interview. Nakikita niyo po ba pag nagkagulo yung mga vlogger, may activity? Ayun, meron dun. Tatakbo yung mga yan. Ako po, hintayin niyo ako rin. Pag hindi ako umabot, dito na lang ako. Punta na po kayo sa EDSA. Wala po tayong problema dyan. Okay. Tuloy po muna natin. Ayun na nga. Sinalang nila madaling araw na para naman di ba? Ayun nga ang gusto ko, folding chair eh. Meron ba mapupwestuhan ng mga folding chair doon? Wala rin akong folding chair eh. Okay, mali po sila na walang due process kasi po ang kino-questionan nila yung trabaho na ng presidente. Presidente po doon.
Okay, mali na nga yung sentensya, in-extend pa, 'di ba? Hindi na nga po nila napatunayan na karapat-dapat na makulong si Attorney Laika, pina-extend pa. Okay, bakit po? Sabi ng iba, susuko ka rin pala, eh. Susuko susuko po raw. Susuko rin daw pala si VP Sara sa, mga taga-HOR, nanumpa din daw. Ang arte-arte pa. Kaya po siya nanumpa, kasi gusto niyang damayan yung mga ano, eh, yung mga kapwa niya, taga-OBP, kaya siya naroon. Pero hindi po siya pagsasalitain, eh.